Nako, may matinding pasabog si Sara, sorpresang pasabog, no? At Amy Marcos, no, tinutulan yung nangyaring SONA agahapon. Nakaduda-duda naman talaga, no? Bakit parang si Martin lang ba talaga may presidente? Si Martin ba nakaupong presidente? Bakit si Martin ang patong-patong na kaso? O baka munting kaalaman, baka sabihin nyo, akala ko ba yung gusto nyo kasuhan si Martin? Nung kinasuhan na si Martin, ayaw nyo. Hindi naman sa ayaw. Ang ayaw namin, hindi nahayag kung sino mastermind. Hindi malinaw kung sino mastermind. Di ba? Ang sinabi lang, patong-patong na kaso si Martin. Pinalalabas, isa lang sangkot si Martin. So, lumalabas, sabi niya, 25 billion daw ata na soling pera or ganyang milyon. Teka muna, ilan ba nakurakot? 1 trilyon. Sa tingin mo sa 25 billion, sasapat sa 1 trilyon? Ha? Niloloko nyo ba taong bayan? Ha? Pinagluloko nyo ba? Nag-abang kami ng SONA, hindi kami para nag-abang sa mga pakulo nyo, sa mga trabaho nyo, sa mga dagdag sahod ng tsuper, mga agrikultura. Normal sa presidente ginagawa yan. Kahit sinong umupo, ginagawa yan. Ang dapat makikita namin, yung itong bagay na imposible na hindi namin naakalaing magagawa, nagawa. Ito yung hinahanap namin na gusto namin masolusyonan. Yung flood control issue. Yung flood control issue. Yun ang inaano namin. Di ba? Bakit? Dapat sinabi nyo lang, tapos na. Wala na mastermind. Si Martin, ipapatong-patong na kaso. Pagkatapos ito, okay na. Paano kung ma-resolve si Martin? Ay, ito, painggan nyo si Amy Marcos, ha? Marami na namang galit neto. Galit sila, no? Galit kayo? Ha? Sige, ang Pangulo, si Martin, patong-patong na kaso. Batahimik kayo. Ha? Akala ko ba hindi totoo 18 Marines? Bakit kinasuhan si Martin pahayag ng 18 Marines? Ito, basahin natin. Sabi niya, anyare, nasa mahiya naman kayo. Ligtas pa rin naman ang mga walang hiya. Ligtas pa rin! Si Martin lang yung binatong kasong-kasong patong. Bakit? Sinundan kasi nila yung galit ng taong bayan eh. Akala nila, ang taong bayan, galit kay Martin lang. Kaya pag kinasuhan si Martin, makakampante taong bayan. Diyan kayo nagkamali. Yan ang hirap sa inyo. Masyado nyo minamaliit kaming mga mga kababayan, sambayan ng Pilipino, minamaliit nyo. Kaya, hindi na tayo iba kasi tawag niya laylayan eh. Tawag niya laylayan eh. Sabi ni Ani, pawang pambubudol na naman ang sinabi ng Pangulo na malapit ng sampahan ng kaso ang ombudsman si Martin Romualdez, dating speaker. Nakakapagtaka lang na kung gaano kabilis maglahain ng kaso laban sa mga senador na tutol sa administrasyon ay siya namang kupad na hustisya mag-aproba at magrekomenda ng hatol para sa mga kilalang kaalyadong pamahalaan. Totoo naman eh. Di ba? Nasa na ba si Joel? Ba't wala na? Si Chisa sana? Di ba? Harap-harapan tayo niya, binanggit ba sa SONA? Totoo lang, binanggit ba? Etong mastermind, binanggit ba? Yung mga kriminalidad sa Pilipinas? Hindi. Susugpuin nyo korupsyon? Sa ano, malalim na investigasyon? Hindi kayo nag-imbestiga. Dahil silibiste yung Cabral Files, hindi nyo inimbestigahan. Marami kayong bagay na hindi inimbestigahan. Kaya huwag yung sasabihin malalim. Ang malalim, yung hindi na abot ng aming kaisipan. Kaya nga malalim eh. Yung talaga, grabe lalim na investigasyon. Hindi ganon. Mababaw ang investigasyong ginawa ninyo. Bakit? Si Martin lang eh. Ibig nyo palang sabihin, yung speaker lang ang nangurakot? Nasa kanya lang. Yung nasolin 25 billion. Sige. Yung natitirang 25 billion, the rest, 1 trilyon na. Na kay Martin lahat? Yung ba gusto nyo palabasin sa amin? Ito. Hindi mag-isa si Martin sa malawakang korupsyon ng pera at kapangyarihan. Pagbubulgar to, totoo yan. Hindi mag-isa si Martin sa malawakang korupsyon ng pera at kapangyarihan. Hindi siya ang simula at hindi siya ang dulo. At kung siya ang ipipilit, ibig bang sabihin, ipinatakbo niyang mag-isa ang gobyernong ito? Totoo! Pinapatakbo ba ni Martin ang gobyernong ito mag-isa? Kaya niya lahat? Anyare, sa mahiya naman kayo, ligtas pa rin naman ang mga walang hiya. Anong gusto sabihin ng mga yan? Hindi ka ba kontento? Ayaw nila talaga matuklasan ang mastermind. Hindi mastermind si Martin. Isa sa mga mastermind. Pero yung pinaka-mastermind, hindi si Martin. Niloloko nyo ba kami? Di ho ba? Imagine House Speaker. Budget ng appropriation, saldi ko.
Ha? Ipalagay natin si Saldico nasa ibang bansa na, syempre, di na umaamin, ayaw na umamin. Papayag ba kayo ang House Speaker lang ang sasalo lahat ng ito? Tapos kalaunan, pwedeng mangyari, madismiss, walang ebidensya kay Martin, di naloko na. Lumalab, saka, ang dami nakapansin, ha? Yung ginamit na termino ng Pangulo, mga kaibigan, hindi ordinaryo kasi ang termino ditong ginamit, ayon sa post ni Harry Roque, dito tingnan binulgar ni Harry Roque to Ayon sa post ni Harry Roque, ito sabi niya, malasakit ang ginamit, parehas sabi ni Pangulo, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Sabi naman ni Martin, pagkatapos sa SONA, naglabas ka agad, ang bilis. Masakit man ito sa aming pamilya. Talagang lumang politiko yung pananalita, ginagamit para sa taong bayan. Wag na nga kami. Napansin nyo, pakaramdaman nyo, sabi ng Pangulo, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Pinaparinggan niya, taong bayan para maawa sa kanya, pabiktim, no? Kay Martin naman, masakit man ito sa aming pamilya. Siyempre, kasama si BBM doon. So, hindi nyo alam ang ginawa nyo? Kasi banggit mo, masakit man ito sa aming pamilya. Parang lumalabas, kami pa may kasalanan sa sinabi mo, masakit man sa amin itong pamilya. Para lumalabas, inosente kayo, tapos kayo pa pinagbintangan, masakit man ito. Kasi masakit yan. Kasi kung wala kayong kasalanan, paano gusto yung palabasin sa amin, kaya kayo nasaktan, kasi masakit, sinabi nyo, termino masakit. Ibig sabihin, masakit yan. Masakit saan? Sa damdamin, syempre. Masakit man sa amin ito, sa aming pamilya. Ibig sabihin, pinabibintangan namin kayo. Tinitiis nyo lang kasi kaya masakit. Ganon din ang Pangulo. Masakit man ang akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Lumalabas, scripted. Tama? Naramdaman nyo bilang Kristiyano? Walang religion dito, hindi iglesia, walang religion. Lahat ng religion. Naramdaman nyo bilang nagbabasa ng Biblia? Naramdaman nyo, mga Muslim? Naramdaman nyo, mga KOJC? Mga INC, Katoliko? Naramdaman nyo? Yung salitang masakit man sa akin, dadandahanin ko sabi ng Pangulo, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Walang hindi direkta ang salita, kung yung tama ang sinabi niya, hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Putulo tayo doon, ulitin ko sa umpisa, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Alin ang tama? Tamang proseso. At yung proseso na yun, pag walang ebidensya, acquitted si Martin. Yung ba yun? Kasi wala naman siya sinabi gagawin ko lahat, pakukulong ko si Martin. Walang ganun Ibig sabihin, dan pala nahuhuli na sa isda ang bunganga. Nahuhuli sa isda. Pangalawa, sabi ni Martin, dadandalin ko masakit man ito, pareha sila na masakit. Masakit man ito sa aming pamilya. Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Binuin mo, parehas kayong masakit, nasaktan sa pamilya. Para lumalabas kay Pangulo, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Para lumalabas, napilitan lang. Para lumalabas, masatisfy lang yung makakarinig. Tama? Yun ang dating sa akin, pasensya na. Kay Martin din, masakit man ito sa aming pamilya. Para lumalabas, nabibintang pa kami, kayo pa biktima, kami naninisi, tapos gagawin ng tama, ipoproseso, ganyan, etc., kayo pa biktima. Kayo pa nagpapakonsensya, masakit man sa amin ito. Sabi ng mga loyalista, mga vlogger, buti pa sila nung nasaktan kasi talaga hindi sila ginawa, sila sinisisi. Dapat pag sinabi mo, hindi sila ang may kasalanan, alam mo kung sino may kasalanan. Di ba? Parang lumalabas, hindi kasalanan nila. Sino may kasalanan? Duterte? Budget nyo yan. Di ba mga babayan? Nagtataka lang ako, pasensya na. Pero, pagbibigyan natin respeto sa kanilang mga sinasabi. Pero, pagbibigyan natin sila ng mga ilang linggo o 2 buwan na, sige, pag walang nakulong dyan, na sinasabi na yan, budol yan. Budol. Drama lang yan. Pahinga natin ito. Tingnan mo opinion ni Ito, dikit kay Chabit to. Maraming alam to. Sabi ko na nga ba na drama
Bakit? Ayan oh, pagkatapos ng SONA, naglabas kaagad ng reaksyon. Ang bilis! Sabi niya ni Harry Roque. Ito sabi ni Harry Roque, ayan oh. Parehas masakit parehas masakit sa magpinsan ang nangyari. Parehong nasaktan, iisa sumulat ng script, sabi niya. 'Di ba? Nakapagtataka, naglabas kaagad siya lang ng kasasabi lang yan, oh, galing, may sagot agad. May sagot ka agad. Nakahanda na, script is scripting. Although, kay Harry Roque lang yan. Hindi natin pwedeng basta panindigan yon. Pero sa nakikita natin, oo nga naman, ang bilis-bilis, may sagot ka agad. At yung galit niya, hindi ganyan si Martin. Dahil si Martin, nung magalit, talagang babanggitin mo pa ng Martin, ba, yari ka. Sino ka? Yari ka dyan. O, binanggit, o, nasa na? Dati si Marcoleta, hindi pa napapatunayan, sila Jingo, hindi napapatunayan, inuusid nyo na. Ngayon si Martin, papatong-patong na kaso, ayaw nyo usigin, mga congressman. Kaduda-duda lahat na nangyayari ngayon. Kaduda-duda. Hindi ganyan ang reaksyon ng isang taong pinagbintangan at patong-patong na kaso. Kahit kanino itanong. Malaki na kami, nagbabasa rin kami ng mga medical term. Nagbabasa rin kami ng mga psychological reaction. Ha? Pati kami, nahasa kami sa tagal ng panahon. Bilang isang tao sa mundong ito, nahasa kami sa iba't ibang reaksyon. Ha? Hindi ganyan reaksyon at galit ng isang taong pinagbibintangan na patong-patong ang kaso. Pasensya na, hindi ganyan. Hindi ganyan ang reaksyon na ginagalang. Wala nga ng problema. Kahihiyan versus nakaw na maleta, ay doon ako sa nakaw na maleta. Nagtotoo lang ako. Ako nasa sitwasyon nila, wala na akong pakialam sa kahihiyan ko. Mag-invento tayo, mag-senaryo tayo. Kunwari, kasuhan mo ako. Akin lang to kunwari kasuhan mo ako. Wala na ibang paraan eh. Kunwari kasuhan mo ako para makita ng taong bayan na kinakasuhan ako. Para masatisfy, hindi magalit na. At yung utak nila hindi na mag-overthinking, hindi na mag-brainstorming na kung sino talaga mastermind. Para ako na lang sisihin nila. Tapos bandang huli, patagalin mo, i-acquit mo ako, walang ebidensya mangyayari. Walang ebidensya makikita. Tapos tama-tama, si Sara impeach na, tapos si Iba nakakulong na. Naghihintay lang tiyempo sila eh. Oo, parang wala talagang tututol na eh. Wala, surbulaw lang, kukulong, hindi sila makukulong eh. Yan ang nangyayari, didelay na ilang buwan yan. Hindi kami maniniwala. 2 linggo pala na walang kaso si Martin Di Maculo. Magdududa na kami ng sobra-sobra. 200% magdududa na kami. Kailangan 2 linggo may resulta na. Pero pagbibigyan namin kayo mga 2 buwan. Matagal na yon. Sobrang tagal na nun. Pagbibigyan namin kayo. Dahil kung hindi, isa lang to lumalabas, scripted to. Hindi namin gusto makulong si Martin. Ayaw lang namin, niloloko kami. Yun lang yun. Kung walang kasalanan si Martin, sabihin nyo na. Walang kasalanan si Martin, pasensya na. Mauunawaan namin, makakapag-adjust kami. Kayo mismo lang galing sa inyo, patong-patong ang kaso ni Martin. Ibig sabihin, may nakita sa kanya para kasuhan siya. So, nakakarinig nun kami. Kami mga kababayan nakakarinig nun. Tama? So, lumalabas, narinig namin yon, lumalabas, may kaso talaga si Martin. May nakita kayo. At yun, iimbestigahan pa kung talagang totoo o hindi. Tama? Kayo nagsabi niyan. Sana sabihin nyo na, walang kaso si Martin, pasensya na kayo. Okay, tanggap namin kahit masama loob namin. Pero, hindi namin gusto makulong si Martin. Hindi ganun. Ang gusto namin, ayaw namin, niloloko kami na pinapalabas nyo, may kasalanan si Martin, bandang huli, wala pala. At ito mahirap. Pinapalabas nyo, may kaso si Martin, yung pala, script lang pala. Ayaw namin nun. Di ba na, huwag nyo ikulong yan. Huwag nyo na kami lokohin. Yun lang yun. Tanggapin na namin nangyari talagang ayaw, walang gusto mamanagot ng flood control issue na yan. Bakit walang mapanagot? Kasi yung mga dapat maimbestiga na magagaling, pinakulong eh. Kung paupuin mo si Senator Dante Marcoleta dyan, paimbestiga mo lang sila Amy, sila Cayetano, solve na eh. Solve na lahat eh. Papatawag lahat, corner na eh. Kasi pag sa tanungan, hindi sila makakalusot eh. Ipatawag mo si Martin, patawag mo 18 Maris, patawag mo si Saldi sa True Video Streaming, ipatawag mo lahat ng mga pangalan, Pangandaman, Olivar, Bersamin, Bonoan, ipatawag mo lahat ng sangkot sa lahat ng sekretary ng noon pa. Isama mo na yung panahon ng Duterte, isama mo na. Walang lulusot eh. Sa tanong pa lang eh. Huli na eh. Kaso nangyari ba yun? Hindi. Kasi pag nangyari yun, mabubuking sino mastermind. Iisa tuturo nila. Tama? Ipatawag ng Diskaya, ipatawag ng engineer. Lahat ng district engineer na kasangkot, lahat ng kontraktor na binangalanan, 67 kontraktor, ipatawag lahat.
Pag pinatawag ni Senator Marcoleta yun, makakakabuki yan eh. Yun ang bagay na ayaw nilang gawin, kaya hindi nila ginagawa. Tama? Ang tawag doon sa lahat ng bagay na sinabi ko na lahat pinatawag, ang tawag doon malalim na investigasyon. Yun ang tunay na malalim na investigasyon. Si Martin Romualdez, parang alam niya na ganon ang gagawin ng Pangulo. O ito sinabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Hindi ka humingi ng pagtrato, hindi ka naging special. Nung si Pinky nakaupong Blue Ribbon, alam mo may interparliamentary courtesy ka. Kung nasa katinoan ka ng pag-iisip mo, bilang congressman ka, representative ka, speaker ka ng bayan ng Pilipinas, ha? Ikaw mismo nagkukusa na sabihin mo, pupunta ako sa Blue Ribbon, hayaan mo yung interparliamentary, pagtatanggol ko sarili ko, lilinisin ko pangalan ko. Dapat ganun eh. Tama? Di ba lagi yung siya sabi kay Sara, kung walang kasalanan, harapin ni Sara? O ngayon kay Martin naman, kung wala siyang kasalanan, ba't di niya harapin? Ano harapin? Yung Blue Ribbon, harapin niya, personal. Hindi yung kaso Wala pa namang kaso eh. Time na yun eh. Harapin niya lang yung mga nabibenta sa kanya, tanungin lang. Ayaw eh. Sasabihin niya yun ni Tamba. Sasabihin niya siya ay walang special treatment, di niya hinihingi. Hindi mo hinihingi, pero pinababayaan mo yung special treatment niya kay Pinky. Ang tama ay ang sumunod sa Tapos nag-imbestiga si Marcoleta. Ang INC, wala namang ginagawa masama sa kanila. Gusto lang mag-imbestiga. Galit kayo sa INC, binabakbakan nyo. Gusto nyo, ang dami nyo pautot, gusto palayain yung preso para ibintang sa INC. Ganyan gagawin ng mga yan. Hintayin nyo. Hintayin nyo. Hintayin nyo. Hintayin nyo. Ganyan gagawin ng mga yan. Magpapalaya ng preso yan. Ibibintang sa INC. Gagawin testigo para laban sa INC. Hintayin nyo yan. Ito sinasabi ko na sa inyo to. Hindi chismis yan. Haka ko lang yan. Bilang isang nagbabasa ng Biblia, pinagkakalooban tayo ng nakikita yung hinaharap. Alam natin yung mangyayari yan. Ganyan anong ginawa sa inyo ng INC? Anong ginawa sa inyo ng KOJC? Ba't dinadamay nyo? Anong ginawa sa inyo lahat nun? Pinupuna lang ang mali nyo Hindi naman kayo pinag-resign ng INC. Hindi naman kayo pasugun sa Malacanang. Binabraso ba kayo ng INC? Hindi naman Ba't yung kit-dagit kayo sa INC? Bakit? Sila lang ba alam nyo sa inyo, makakapag-imbestiga sa inyo? Di ba pasin ninyo? Hindi galit sa walang ginawa INC sa inyo masama. Tawag. Teka lang may tumatawag sa akin na naman eh. Okay. Tatapusin ko lang tong vlog ko, sabihin ko. Okay na pa ako eh. Okay, eto. Anong ginawa sa inyo ng INC? Walang ginawa masama sa inyo, pero pibintangan nyo. Kayo, JC, anong ginawa sa inyo ng mga member? Inuusig nyo. Sabihin nyo, kulto si Kibuloy kasi son of God. Bastos kayo sa pananampalataya. At hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan wala akong ginawang anuman labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Parang hindi karakter ni Martin Romualdez yan. Di ba? Hindi ganyang karakter ni Martin. Naalala ko yung away nila ni Chis Escudero nang siya pa ng speaker at si Senate President si Escudero. Grabe away nila. From impeachment hanggang sa naging personalan sila. Di ba? Grabe yun. And Martin Romualdez talagang really fought hard na hindi madama yung kanyang pangalan. And Chis Escudero, talagang pinangalanan siya the name that cannot be mentioned. Di ba? Hindi tumahimik si Martin doon. Nung ngay Saldico, di ba? Sumagot siya. Nung magpahayag na siya yung may kasalanan, lumabas siya at nagsalita siya na ang executive ang may kinalaman.
Bakit biglang, susunod ako sa proseso? Ano bang pinag-usapan ninyo? Susunod sa proseso eh, no? Hindi, pero igalang natin si BBM. Igalang natin sila. Tignan natin kung ano mangyayari. Huwag tayo, sa atin lang naman to, ito, scenario naman to, opinion naman to, reaction na naman to eh. Pero tignan natin sa kanila, huwag natin sila husgahan muna. Ganyan ang isang matalinong nilalang. Na wag munang tayo yun mga binanggit natin, Chorya, scenario lang yun, na possible na pwede ito mangyari. Pero intayin na muna natin, sige, pagbibigyan natin sila. Sasabay ka rin ba doon sa racket? Papuntang Kalawakan? Ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Ang mga tao hindi ninyo maluloko. Sabi ni Marcos, 25 billion na raw ang nasoli galing doon sa mga na-recover na pera sa flood control scandal. Sa DPWH pa lang yun ng mga empleyado. Doon pa lang, yung mga state witness pa lang ang na-recover ninyo. Yung mga na-freeze nyo, wala na. Di ba kasi inan-freeze din ninyo? 25 billion lang yan, Mr. President. Yung 60 billion ng PhilHealth, wala pa. Di ba? Huwag nyo kaming paglulukuhin. Nililit-lilot niyo kami sa mathematics eh. Pati ito, ginagawa niyong drama. Yung drama ninyo ni Martin Romualdez. Do you think the Filipino people will not realize na pagdating ng araw, pag iba na ang Pangulo, malalaman namin na magkakasabwat pala kayong lahat sa ginawa niyong panyanyakaw sa pera ng taong bayan. Sayang ang bayot! Dito, asar na asar talaga si Alfred dito eh. yung nasa ibang bansa, asar na asar kay eh. Dito, ito katapat, nagkalam na siya ng katapat eh, si Duque. Ayusin nyo, mga vlogger ni Marcos. Nagkakabulol-bulol na rin kayo. Ito, panoorin natin si Sara Duterte, ang kanyang mensahe, no? Sa dahig to, nasa dahig na siya ngayon. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problem. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala pa siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am. Wala pa ng 3 o'clock. 1:30, 2:30. Masa oras naman di ay? 2:44 pa, ma'am. 2:44 pa, ma'am. Pero kung tutusin, 81 na si Duterte, 82. Alam mo, tatagal pa yan. Lalo naman, hindi naman siya na-stress. Nandiyan naman siya, sanay na naman siya. Saka ang Pangulong Duterte, hindi naman sanay mag-cellphone yan. Cellphone noon pa man yan, hindi siya cellphone yan. Kaya nasanay na yan sa dahig, walang cellphone. TV lang sa kabasa. Mas magiging sharp siya dyan. Magiging okay siya dyan. Healing process yan ng kalusugan. Si Senator Marcoleta, di ba, bago ipasok sa kulungan, may mga sakit na natuklasan. Ano nangyari, di ba, magaling na? Healing process siya kasi nakapagpapaya si Marcoleta, walang stress. Malungkot pero masasanay din. Pero hayaan nyo, pag nakalaya yung mga yan, bubuelta yung mga yan. Bubuelta yan sa katwiran. 15 minutes early. Mga 20. Wala akong kabantay. Okay. But everything is okay naman so far, ma'am. Hindi tingali ito, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis mag mini Pierre ni kaganina. Tapos, sulti na ang security na I have to go na, I have to go. And then Pierre requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Kasi na siya
lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. So how do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed. No? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa, o sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan. Alam mo yung survey na yan, ganito lang yan eh. Ganito pag-judge niya na. Ang survey kasi ng Pulse Asia, sa mahabang panahon, bihira magkamali. Nagkakamali siya kay Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta 15 sa survey. Pero nangyari pang sa Asia. At marami si Bam Aquino din, ganun din. Si Pangilinan, ganun din, wala sa survey. Pero pangalawa at pangatlo sila. Gets nyo? Ibig sabihin, nagkakamali din, pero malaking possible ang isang survey totoo pag lagi-lagi sa survey type, nasa top 1 ka. At tapos, susundan pa ng mga kalye survey na tinatawag ng mga vlogger, may mga organisasyon kasi, kagaya ng mga halimbawa, may isa grupo na Sara Movement. Dami niyan. Daan libo. Hindi naman daan libo, mga nasa 20,000 yan, buong Pilipinas. Magpapasurvey sila sa isang lugar. Halimbawa, dito Sara Movement, meron sa lugar ng Batangas. Buong Batangas, halos babahay-bahay nila. O kaya, mga tricycle driver, sino po boboto nyo? Sara, ganon. Nakakasurvey sila. At lumalabas Sara. Tutugma ngayon sa survey. Doon babase talaga malakas si Sara. Oo. At talagang hindi magkakakila malakas si Sara. Pero may talo si Sara kung yung mga pinklawan, loyalista, magsanib, at sugpuin yung flood control issue. Kaso hindi. Di ba? May tumatawag din naman sa akin. Ano ba yan? Okay. Kung buti sana yung flood control issue sugpuin nila, tapos lalakas sila ngayon. Kaso hindi. Doon sila talo. Talo sila sa survey, mababa sila. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary. Dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From SONA to beauty and wellness. Akit today. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam sandali lang. Gusto ko lang matanong kung
Hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Ganito. Actually, mas, ma'am. Mas grabe. Yes. Parang yung itsura ni Sarah, hindi siya namumblema, no? Wala siyang problema. sila namumblema, sila na-stress. Kay Sarah, hindi siya na-stress. Grabe, Jude. Wala naman kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Yan ang totoong leader. Tanggap niya pagkatalo niya. Kung sakali ma-impeach siya, go! Ng problema. Di ba? Yan ang matapang. Hindi katulad ng iba, ayaw talaga. Si Senator Marcoleta, matapang, nagpakulong. Di ba? Kahit di kasalanan. Pwede naman siya magtago kasi hindi naman niya ginawa yung kasalanan. Wala naman naging kapalit yung donasyon. Di ba? Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. kaya, Sana BPR. Guilty, mapunta ka na. Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang, pero mukha ng pangkay. 68, parang si BBM yun ah. Wala naman nagbago sa akin simula nung 2023, in fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang nga, meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes. Oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. Diba, birthday ni Senator Marcoleta yun ha, July 29. May rally daw sa ICC. And this is a Free Duterte Now rally. And we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Dapat po, Ma'am Sara, Vice, manawagan kayo kay Trump. Hindi dyan sa ICC na yan. Hindi kayo pagbibigyan yan. Napakawala lang yan ng mga yan. Kay Trump kayo manawagan. Vice President po kayo, may power po kayo. Kahit papaano po. Kung marinig ni Trump yung hiniain ng mga Pilipino, kahit manawagan kay Trump, walang leader ang hindi mababagbagan damdamin pag ang nanawagan na maraming tao na. Manawagan. Baka aksyon ni Trump yan. Utusan ni Trump, babaan ng... Bali natin, di natin alam ha? Babaan ng aksyon. Sige, pakawalan niyo utusan ng ICC. Di ba? Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Yeah, sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa. Oo, wala pa kawalang yan ha? Kayo ICC, ang inano nyo, naniniwala kayo sa nakaupo ngayon? Doon niya sa Pilipinas, si Rodrigo Duterte sa Kasibato, walang kaso sa Pilipinas? Di ba itataka? Sa iyo. Sila nakaupo sila nakaupo sa Pilipinas pero walang kaso yung dalawa. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. But I warned him that it will not help his case and he said no, okay. Kung ano yung gusto ninyo. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note, then, I am truly blessed kasi simula yung 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022,
2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako, tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from being the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun lang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections. Sa 2027, makikita natin talaga napaka-desperado ng mga yan. Maniwala kayo. Ayaw nilang paupuin talaga si Sara Duterte. Just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, yun ang una, kasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, umuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question ka? Okay, maraming salamat po rito. Hanggang dito lang po. Salamat sa iyo, Ma'am Vice President Sara Duterte. At nakita natin ang mga choryat natin tungkol diyan kay Romualdez kung script ba talaga o hindi, no? Abangan na natin, respeto muna natin desisyon ng Pangulo. Yun muna ang gawin natin. Abangan natin, no? Kung talagang kakasuhan si Martin, makukulong. Kung makukulong, doon maniniwala tayo. Pero hindi pa rin tayo masaya pag nakulong si Martin. Bakit? Hanggat walang mastermind, meron mastermind. Sabihin nyo munang mastermind si Martin, kontento na kami. Yun lang yun. Hindi kami maniniwala sa sinabi ni Pinky na walang mastermind. Kalokohan yun. Walang iba. Walang lahat may leader, lahat may mastermind. Tandaan nyo yan. Hindi magagawa ng isa yan. Ano si Martin? Sabi ni Amy. Ano yan si Martin? Siya na ang gobyerno. Kaya niya lahat gawin. Mag-isa. May mastermind. Tandaan nyo yan. Kahit makulong si Martin, mastermind pa rin ang hanapin namin. Maliban na lang kung sabihin nyo si Martin ang mastermind, tapos ng issue, okay na kami lahat. Solve na lahat kami. Okay na kami dyan. No? Okay, isang makabuluhan talakay naman ang aking pinagserbisyo sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunong at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.